Magandang araw sa lahat. Ako nga pala si Binibining Marshall I. Regalado mula sa BSED Filipino 3A. Ngayon ay pag-uusapan natin ang Unit 4, Pag-aanyo ng Pahina. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, narito muna ang layunin ng unit na ito. Narito ang mga layunin na nilalayong mata mo pagkatapos ng aralin. Una, natutukoy ang katanyagan ng balita ayon sa kahalagahan nito. Pangalawa, na isasaayos ang iba't ibang latalain upang madaling makita at mabasa. Pangatlo, nabibigyan ng magandang kaanyuan ang pahina. Pang-apat, nabibigyan ng sariling kakayahan ang pahayagan. Panglima, nalalaman ang mga layunin ng masining na pag-aanyo ng balita at ng ibang lathalain sa pahina. At ang panghuli, nalalaman ng iba't ibang uri ng pag-aanyo ng pahina. Disenyong pampahayagan o newsletter design. Ang disenyong pampahayagan ay ang pag-aayos ng mga elemento sa isang pahina ng pahayagan para maging isang kaakit-akit, madaling basahin at epektibong maiparating ang impormasyon. Ngayon ay pag-usapan natin ang balangkas o makeup at latag o layout. Ano nga ba itong balangkas? Ang balangkas ay ang magandang pagkakaayos ng mga sangkap gaya ng ulo ng balita, larawan at mga ilustrasyon sa pahina ng pahayagan. Ito ang pangkalahatang pagkakaayos ng mga elemento sa isang pahina. Kabilang dito ang posisyon ng mga headline, teksto, larawan at advertisement. Isang mahusay na balangkas ay nagbibigay ng daloy at balanse sa isang pahina. Ano naman itong latag? Ang latag ay ang magandang pagkakaayos ng mga elementong nabanggit sa isang magazine o anunsyo. Ito naman ay ang mas detalyadong pag-aayos ng mga elemento sa loob ng bawat seksyon ng pahina. Kabilang dito ang pagpili ng font, laki ng teksto, spacing at paggamit ng puting espasyo. Ang isang maayos na latag ay nagpapabuti ng readability at visual appeal. Ngayon ay pag-uusapan natin ang dalawang uri ng disenyo. Una ay ang disenyong pahalang o horizontal design. Ang teksto ng balita, pati ang ulo nito ay umuukupa ng dalawa o mahigit pang kolum o multi-column story and headline. Ang disenyong pahalang o horizontal design ay umaabot sa dalawa o higit pang kolum. Ito ay karaniwang ginagamit para sa mas mahahabang balita o mga feature articles na nagbibigay ito ng mas malawak na espasyo para sa teksto at larawan. Ang pangalawang uri ay tatalakay ni Ginoong Sampang.